Hello, magandang gabi sa inyo lahat. So meron tayo re-reactan ito ay kay anong name nito? Tricycle Diaries. Nag-viral ito before eh. Yung parang napunta siya do sa liblib na bukid. Nakikita ko yung pattern nito, yung mga yung van life, yung mga ganon. Sila boy first time, yung may daladalang van. Pumapasok na rin sila sa paranormal eh. Maganda kasi ang views. Talagang naku-curious kasi yung yung mga tao pagdating sa paranormal. 'Di ba? So, reactan natin 'to kasi may na-capture daw dito eh. Ang title, Scary Night sa Liblib na Bukid, Solo Tricycle Van Life. Tingnan nga natin 'to mga men. Mukhang interesting Ngayong gabi ay napadpad ako sa isang liblib na baryo. Sa kaliwa at kanan ay bukirin lang ang matatagpuan. Huli na nang nalaman ko ang mga bumabalot dito na kwento. Kwentong kababalaghan. Parang ang sarap mabuhay doon Peaceful. Sa alak at sa kwentuhan. Na may patunay pa ng baryo kapitan. May aswang talaga dito. May landing sa may Danawan niya. Totoo pala talaga. Umakit din ako sa isang misteryosong bundok at binisita ang kuweba kung saan ang pinaghihinalaang aswang ay gato daw nakatira. May cross pa si Tyrita. Ano-ano ang aking mga naranasan at nakita na nagpalipas ako ng gabi sa liblib na bukid ng mag-isa. At ano tong misteryosong aninong nalagip ng camera ko. So ito yung titingnan natin. Panibagong biyahe na naman tayo, panibagong araw. Pero mag-isa muna ako ngayon kasi hindi ako sure dun sa pupuntahan kong lugar para lang sigurado. Tama ang kutob ko na solo biyahe ngayon dahil ang pupuntahan ko ay isang liblib na bundok sa malayong nayon. May kanina pa kumakaway, literal na follower. Thank you muna. May kanina pang nakasunod sa atin dun sa highway. Hello. Oh, salamat. Saan po kayo, saan patungo? Mapunta akong bundok. Medyo... Kasama niyo po si ma'am. Hindi ko sinama kasi hindi ko sigurado yung pupuntahan. Pinagpatuloy ko ng biyahe. Umalis na tayo na highway. Papunta na tayo dun sa liblib na bayan papuntang bundok. Maya pa, narating ko na ang Parang lungkot ng niya, Sila mag-isa. Okay, hapon na. Actually, magdidilim na. Mag-aalas 6 na. Stop over muna ako rito. Ito maruya. Okay, mainit pa. Merienda muna tayo. Malapit-lapit naman na daw. Purok uno. So, 3 purok na lang, nandun na tayo. Dito na ako, nakahanap na ako ng pwesto rito sa may bukid, dead end. Wala na mga dumadaan na sasakyan. Hindi nga lang, medyo malamok. So maghahanda na ako ng hapunan. Yung kanina binili natin doon sa grocery. Naabusan ako ng food supply kaya dumaan muna ako sa grocery kanina. Simula na ako Kailangan talaga ilagay yung camera sa loob ng ref, niluto ng hapunan. Maganda-ganda naman yung panahon. Yun yung mga cinematic, editing. So, ngayon susubukan ko matulog ng maaga para bukas ng maaga rin makaakit tayo doon sa bundok. Masaya ako sa nakuha kong pwesto for tonight. Walang ibang tao, kaliwat kanan ko parehong bukid. Malayo na yung kabayanan. Safe naman siya. Fingers crossed. Wala akong kamalay-malay sa kababalaghang naghihintay. Naghahanda na sana ako ng hapunan nang may biglang dumaan na bagong kaibigan. Okay, may bumisita sa akin dito. Namit ko sila kanina nung naghahanap ako ng spot na paparadahan. Mas maganda yung... Mas tahimik pati dyan, dinadaanan ng tricycle, walang dumadaan. Sama ka na. Okay lang. So may nakilala siya na local doon. Kunin ko na to, brother. Nagsimula na kami mag-inuman at nang napasarap na ang kwentuhan, sambit nila sa akin ay kung hindi raw ba ako matatakutin. Buti na lang kinabukasan ko na nalaman ang kwento ng baryo kapitan. May aswang. Hindi, dapat may may video. Malay lang namin kung sinabi talaga sa yun o hindi. Pag ginaya mo yung huni-huni. Ang dami nga kagabi. Kagabi, medyo hindi rin ako nakatulog kasi yung bumisita doon, yung nagdala ng alak doon sa pwesto ko kagabi. Mayan daw, may pumapagaspas daw mga alas 11 ng gabi. Yung mga naririnig ko kagabi, posible ko yun na... Saan ka galing kagabi? Parang bukit doon. Kanan? Oo, kumanan ko. Doon, yung So ito yung ito naman yung iniisip ko. So diyan nag-i-start yung yung kwento ng mga aswang-aswang. Ngayon, ang sa akin magbase tayo sa facts. May record na ba sila sa barangay na nasalaki ng aswang? I'm so sure kung talagang may aswang diyan
'Di ba? May mabibiktima at mabibiktima diyan eh. Hindi lang tao, kundi siguro hayop kung ayaw pumatay ng aswang ng tao, pwede namang pumatay ng hayop, yung mga livestock, yung mga aswang. I'm so sure dapat may report sa barangay yon, may mababalita man lang, or sa technology natin ngayon, may magva-viral man lang na sinalakay ng aswang or nakunan man lang ng aswang. Kaya lang wala eh. 'Di ba? Ito yung mga titingnan nating punto, yung may naririnig na pumapagaspas sa gabi. Bakit bawal na bang may lumipad sa gabi? Kahit paniki man yan or ibon, bawal na bang lumipad pag gabi men? 'Di ba? Marami tayong mga factors na titingnan na hindi basta-basta magbabase tayo do sa kwento. Kasi 'di ba pag mga ganyang bagay, hanap tayo ng proof. Hindi naman masama maghanap ng proof eh. Hindi mo naman binabastos ang tradisyon nila diyan o culture nila diyan kung maghahanap ka ng may record na po ba ng nasalakay ng aswang. Kung wala pa, what does it say to you, men? 'Di ba? Ibig sabihin, kwento lang talaga 'yon. Gagalit na kayo sa akin. Landing sa may Danawan na. Totoo pala talaga yung mga ganyan. Parehong-pareho. Paano mo nasabing totoo na agad yon? 'Di ba? Wala nga proof eh. Siyempre, pwede naman nagkataon na may na-experience ka nung gabi. Kung meron man, dapat nga binidyo mo eh. Titignan natin, malay mo, may pakita siya dyan. 'Di ba? Kung totoo man na kinonfirm mo without even, tingnan yung without even investigating, kukonfirm mo dahil sinabi lang, yan ang mahirap madalas men eh. 'Di ba? Pupuyos naman damdamin niyo sa akin. Hindi, sinasabi ko lang kasi yung masama kasi na idudulot nito eh. 'Di ba? Alam naman natin na na nag-gullible ang mga Pinoy. 'Di ba? Parang tinuturuan mo ng misinformation ng Pinoy pagka ganyan. Yes, yun mo, ganito ang magandang gawin. May nagkikwento, may aswang, may tapos obserbahan mo sa gabi kung totoo yung kinuwento. Ngayon, may naririnig ka nga na then investigate naman. 'Di ba? Kung walang mangyayari sa iyo, pang 'di ba? Makakapag-conclude ka na nun. Nagagalit na yung mga yan. Pero hindi ko masyadong pinagtuunan dahil baka yung malakas na pagaspas ay nagkataon lang. Okay, umalis na yung bisita. Pwede, di ba? Sobrang tahimik na talaga dito. As in, super Yan. tahimik ako. Di ba? Ito yung nakikita kong factor eh. Di ba? Nagkwentuhan kayo ng nakakatakot. Sinabi naman nung kausap niya, di ba? Nagkwentuhan ng nakakatakot. At ngayon, mag-isa ka na ngayon. Tahimik. Maglalaro ng imagination mo niyan. Di ba? Ganyan yung nangyari sa akin sa Clark Hospital. 'Di ba? Kaya ayoko makarinig ng kasi pag narinig mo yung mga kwentuhan nila doon, kasi nag-i-interview sila Sir Ed nung mga local doon eh. Habang ako naghahanda akong papasok ako sa loob. Nag-i-interview sila doon. Ayoko makarinig nung kwento kasi mako-contaminate yung isip ko. Ngayon, ito si Kuya, syempre, galing sila sa kwentuhan ng nakakatakot. Yan na ngayon yung dadalhin niya. Magdamag. Yan na lang yung tunog na maririnig mo. Pakita ko lang yung spot ko for tonight. Pakita ko, subukan ko ipakita. Ayun yung buwan. Hindi kita yung bundok. Yan, bukid dyan sa kanan, bukid rin dito sa kaliwa. Walang makita kaya sinet up ko night-lapse ng camera. Pero sa halip ng ganda ng tanawin, misteryosong anino ang nakuha. Para makapagkumpara, siniyasat ko ang ibang kuha. Dahil baka ako lang naman ang anino. Pero ganito ang rehistro pag ako. Diba? Ganito, ibig sabihin, may blurry effect. Ito, kinukonfirm niya siya to. So, dito, ito na may anino kong ibang kuha. Dahil baka ako lang naman ang anino. Pero diba? ganito ang rehistro pag ako, ito na may anino sa bukid. Yan naman, anino daw sa bukid. Pero, magkaibang angle to, di ba? Baka ako lang naman ang anino. Pero ganito
Then yung isa, Ito na may anino sa bukid. di ba hindi mo pa rin pwedeng sabihing paranormal yun, men. Unang-una, ito yung observations ko. Yung pinarkingan mo dyan ay daan yan. Kahit sino pwedeng dumaan dyan eh. Kahit pa sabihin mong bibihira na may dumaan dyan sa lugar na yan, may dadaan at dadaan pa rin dyan. At bukid yan, men eh. Di ba? Time-lapse yung nilagay mong video. Blurry talaga yung effects nun. Nung time kasi na nakuhanan ka, bright kasi yung suot mo eh. Tama ha? Ayun yung buwan. Hindi kita yung bundok. Yan, bukid dyan sa kanan. Bukid doon. Ulitin natin yung ano. Walang makita kaya sinet up ko night lapse ng camera. Pero sa halip ng ganda ng tanawin, misteryosong aninong na. Di ba? Obviously, may dumaan dyan. Tapos yung suot niya, hindi bright. Para makapagkumpara Ay, hindi nyo pala nakita na maayos. Tingnan natin, men ah. Dali, ba't iba yung gumagalaw? Ito, tingnan natin yung mismong kuha. Dito tayo nga sa dito sa full screen. So, ito yung kuha, ng camera. Pero sa halip ng ganda ng tanawin, misteryosong aninong na. Diba? May movement eh, dumadaan yan, men eh. At pinakita mo rin sa amin na pagka ikaw ang nakuhanan, Para ang makapagkumpara, itsura. siniyasat kong ibang kuha. Dahil baka ako lang naman ang anino. Pero Diba? Same lang naman eh. Ang pinagkaiba lang dito, maliwanag itong muka ng tricycle mo, maliwanag. May tumatamang ilaw sa'yo. Ito kasing isa, hindi maliwanag. Diba? Pero yung effect Walang makita, ng pagka-time-lapse nandun, malamang may dumaan yan. Pero sa halip ng Kung hindi talaga ikaw yon or kung iba man yun, I believe tao yon. ganda ng tanawin, misteryosong aninong na. Ayan kaya anino yan, syempre, madilim din ito eh. Itong ikukumpara mo kasi. Para makapagkumpara, siniyasat kong ibang kuha. Dahil baka ako lang naman ang anino. Pero Diba? Mayroon dito kasi may baka nga ikaw rin yun eh. Kasi may pagdududa ka rin eh. Nasabi mo, baka ako lang yung anino. May pagdududa ka rin eh. Itong kinumpara mo kasi na to, may ilaw ito sa harap ng camera. Ay, ng camera, ng tricycle. May ilaw to. Yung kaninang sinasabi mo na may walang ilaw. So, ibig sabihin, madilim. 'Di ba? At aware ka sa sarili mo na pwedeng ikaw yan. Or kung hindi man ikaw yan, daan kasi yan eh. misteryosong aninong nakuha. Para makapagkumpara, siniyasat kong ibang kuha. Dahil baka ako lang naman ang anino. Pero ganito ang rehistro pag ako. Ito na may anino sa bukid. Kanina pa pala nasa paligid, tila nagmamasid. Kinabukasan ko na nalaman mula sa Kapitan Barrio kung posibleng ano ang anino. Ibig sabihin, may lakas. Diba? Tapos ngayon, confirmation bias, magkikik. Diba? So meron Actually nga, kasi ang pinag-uusapan natin dito, aswang, diba? Aswang. Hindi ko naintindihan anong relevance nung anino. At saka if ever man na aswang yan, or if ever man na multo yan, time-lapse kasi ito eh. Hindi mo makakapture ang multo siguro sa time-lapse. Kasi ang multo, mabilis magpakita ang multo eh. Seconds lang magpakita ang multo eh. Hindi mo makukunan sa time-lapse ang multo. So, ibig sabihin, ito ay, anong tawag dito? Ito ay solid. Di ba? At saka, napansin ko dito, sa Kapitan Barrio kung posibleng pala nasa paligid. Pero ganito ang rehistro para makapagkumpara, siniyasat kong ibang. Pero sa halip ng ganda ng Tama ha, uulitin ko ha, may makikitang anino. misteryosong anino. O, di ba may anino yan, Napapansin ko dito, let's say, dahil solid to, hindi tumulto eh. Uulitin ko ha, time-lapse kasi itong, tong nangyayari dito sa, sa camera. Alam niyo yung time-lapse? Matagal yan eh. Para, ang time-lapse kasi, Nakuha. Para ang time-lapse kasi mga kababayan ko, night lapse ng camera. night-lapse yata. Night-lapse o time-lapse? Ang ganda ng tanawin. Kasi ang makikita mo kasi sa time-lapse, mabilis yan eh. So, correct me if I'm wrong every 1 second, kung time-lapse to night-lapse ang sabi niya eh. Pero same thing lang ba yon? Night-lapse or time-lapse? Kasi blurry ang kuha eh.
Kung blurry ang kuha, ibig sabihin, time-lapse din, kaya lang sa gabi lang ginawa. Ang time-lapse kasi, ang sistema niyan, mga kababayan ko, isang capture kada 1 minuto. Correct me if I'm wrong, ha? Kung ganon. Parang magfa-fast forward yung yung video mo diyan eh. Kung aswang ito, let's say aswang ito na kuhanan mo, bukas yung bintana mo, sana kinain ka na niyan. May nangyari na sa'yo. Kung multo man yan, I don't believe na makukuha sa time-lapse yun. Hindi ako convinced na makukuha siya sa time-lapse kung multo. Kasi ang bagal kumapture ng time-lapse eh. Pwede siguro, kung matimingan habang nagka-capture siya, may apparition na dumaan. Pwede. Kung multo man ito, nice capture. Ganda ng pagkakataon. Pero for me, hindi eh. Maraming factor eh. Nakuha. Para makapagkumpara, siniyasat ko ang ibang kuha. Dahil baka ako lang naman ang anino. Pero ganito ang rehistro pag ako. Ito na may anino sa bukid. Kanina pa pala nasa paligid, tila nagmamasid. Kinabukasan ko na Hindi siya anino. Ano lang yung part lang ng ay tumuloy na din ako sa time-lapse yun. Ang tahimik na talaga dito. As in, Ulitin na natin. Tuloy na natin. Gusto kong marinig ang theory nyo, Ayoko nang basta-basta maniniwala agad. 'Di ba? Kasi yan na naman yan eh, yung lahat naman sa'yo peke. Ano gusto nyo? Lahat sa akin totoo? Yun ba ang gusto nyo? Mga bobo? Gusto nyo lahat sa akin totoo? Abay, wala na akong utak noon kung lahat na lang paniniwalaan ko. Mas maganda lahat na sa akin peke. At least nag-iisip ako. Yan na lang yung tunog na maririnig mo. Pakita ko lang yung spot ko for tonight. Pakita ko, subukan ko ipakita. Ayun yung buwan. Hindi kita yung bundok. Yan, bukod dyan sa ng ganda ng natin. Kulang naman ng anino. Pero ganito ang rehistro pag ako. Ito na may anino sa bukid. Kanina pa pala nasa paligid, tila nagmamasid. Kinabukasan ko na nalaman mula sa Kapitan Barrio kung posibleng ano ang anino. Ibig sabihin, may lakat na. So meron sa May sa taas, kasama na yun. Tama? Confirmation bias. Dati nung una sa taas lang, ngayon nagkaroon na ng aswang na naglalakad. Hindi mag-fit sa aswang yun eh. Dahil kung aswang yun, dapat inano ka na nun, sinakmal ka na nun. Kung aswang yun, bukas yung bintana mo eh. Di ba? Ano yun, dumaan lang yung aswang doon? Sa mga oras na ito, hindi ko pa nakikita ang video na may anino. At hindi ko pa rin naririnig si Kapitan sa kanyang mga kwento. Kaya normal pa ang galawan ko. Pero maya-maya lang, sa hindi mapaliwanag na dahilan, ay parang bigla akong kinabahan. Kaya agad-agad na ako nagsara ng bintana, naglatag na lang kama, at tuluyan ng nagsara. Dahil sa hindi mapaliwanag na pangamba, nanood muna ako ng pelikula. Kahit na ang orihinal na plano ay matulog ng maaga. Nakatapos ako ng isang buong pelikula para magpalipas ng kaba. Marahil hindi ko na malalaman. May aircon ba yan? Ang init niyan kung Kung ang gabing ito ay may kababalaghang nag-aabang. Pero mas mainam na hindi ko ito natuklasan. Kinabukasan, kinain na ng liwanag ang kagabing pangambang bumabalot sa isipan. Pero isa pa rin pala isipan kung paano. Pero ang ganda ng narration niya, Ang ganda ng nakaka-relax siyang panoorin, no? Ang isang lugar. Medyo may pagka-poetry yung the way siya mag-narrate ng videos niya. Kaya maraming gusto manood dito eh. Ay parehong nagiging sanhi ng kaba. At sa kabilang banda ay nakakapanatag at kalma. Good morning. Nagising ako before 6. So medyo kulang sa tulog. Dead end tong kalsada na to, walang dumadaan talaga. Ngayon simulan ko na mag-prepare ng almusal. Kung walang dumadaan doon, ba't sinemento pa yon? May dumadaan siguro dyan, yung mga may kinalaman sa bukid. Pero yung dadaanan dahil may pupuntahan, wala siguro. Niligpit ko na ang kama, tapos sinet up na ang toilet. Dito ang designated area sa cockpit. For privacy, may nakasabit din ng kurtina. Ngayon ay magluluto na ako ng umagahan.
Ito dapat yung dinner kagabi pero nabusog na sa pulutan. ASMR tayo saglit. Ito-toast na lang ang bread tapos all good na yung almusal ko. Ganda ng editing niya, no? Yung daming angulo ng camera. 7 na, 7 o'clock. Sakto lang ito, just in time. After ko mag-breakfast, punta na tayo doon sa bundok. Ang pupuntahan kong bundok ay may kuwebang matatagpuan. May krus pa. Kung saan ang pinaghihinalaan nilang aswang ay dito daw dati naninirahan. Ito po ang ginawang taguan noon. May pinanganak doon sa kuwa na yun. May aswang doon daw nakatira yun. Meron siya talaga dito. Sa ngayon, hindi ko pa alam mga adventure na nag-aabang, kaya kalmado pang umagahan. Parang ang gulo ng ng narration niya. Parang ini-spoil niya na agad yung mangyayari sa susunod. No? Sabagay, diskarte niya naman yun eh. Pero parang ako naguguluhan ako. Dapat yung mga revelations, bandang huli na dapat. At pero wala, diskarte niya yun eh. Side up, hindi, parang scrambled, sunny scrambled pa kalabasan niya. Anyway, yung sunny side naman nasa taas pa rin. So sunny side up to considered. Tinapay, nag-toast lang ako ng tinapay, 4 na tinapay. At saka ito, excited ako dito, mulberry jam. Bigay nung local dito na tumambay kagabi. So, ayun o, tragis, ang bango. Ang tamis ng amoy. Dito ako mas excited sa jam. Sarap magganyan pag may sponsor, no? Pag maraming GCash. So, my goodness. Sarap yan, pag marami kang GCash, no? Ang sarap. Salamat, Relix, sa Jenna. Para dito sa jam na to, tsaka sa ala kagabi. Almusal na tayo. Sobrang tahimik lang talaga dito. Pagkatapos mag-almusal ay tumuloy na din ako sa aking biyahe. Papunta ako sa kabilang baryo kung saan matatagpuan ang jump-off point paakit ng bundok. Pero on the way, nadaanan ko yung bahay ng bagong tropa na katambay kagabi. Dumaan lang ulit ako kila paring Relix yung katambay. Ibig sabihin, may dumadaan talaga dyan na totally na walang dumadaan. May mga residente eh. Oh, ayan na. Okay, bago ako umakit ng bundok, kailangan nating energy. Sarap, boy. Tamis ito, pre. Napakasimple ng buhay probinsya. Yung mga alaga ka lang ng livestock, mga tanim, literal na pagka may tinanim, may aanihin. Okay, so mag-shower muna ako. Sa mga bago sa channel, sa mga hindi pa nakakaalam, meron akong hidden shower dito sa loob ng trike. Pagkasama ko si Mrs., naglalagay ako ng shower curtain dito, tapos dito kami sa loob. Pero since mag-isa lang naman ako, walang problema ako. Dito na ako sa labas maliligo. First time ako maliligo sa labas. So ito yung shower. So kailangan ko lang ng... Saan yung tangke niya ng tubig? Sabitan. Yan, kailangan ko lang mapagsasabitan nito. Teka, may idea ako. Wait. Ayan, teka, papakita ko yung ginawa ko. It takes some engineering para magawa to. Ayan, so dito, Cellphone holder yan, cellphone holder. Ito yung clip ng cellphone, nilagay ko na lang to. What it feel like to see the truth and still ignore it? Whether in denial or out of it is still important. I'm from where they sold men, secrets only told friends. Dusty church with old hymns. We're ready to go. Game na tayo kasi medyo umaulap na yung bundok. Ano yung akitin natin? Game time na. Saan niya ipapark yung yung bundok na akitan? Hindi ko alam ano ang karanasang nag-aabang pero hindi ko maiwasang mapaisip dahil sa mga hiwagang nababalitaan. Tayo sa barangay hall nila. Dumaan muna ako sa barangay hall para mag-abiso. Start na kami mag-hike. Kami, kasi may kasama ako. Yeah. Ayan, kasi mandatory yung guide dito sa pag-aakit ka ng bundok. Sementado pa yung nilalakaran namin sa ngayon. 176 steps daw yun. Pero yung 176 na yun, anong lugar kaya yan? kasi hindi siya, bawat step parang tatlo eh. So hindi lang 176 yun. Kaya kuya, marami na. Apo. Maya-maya may nadaanan kami napakalaking bato. Hudyat na ito na malapit na kami sa kuweba. Ilang minuto pa, narating na namin ang bungangan ng kuweba. Simula pa lang, nakakangilo na ang laki ng mga ugat sa daraanan. Madulas ang tapakan, kaya kailangan magdahan-dahan.
Ito, nasa loob tayo ng kuweba. Pagpasok namin Hindi kaya ng tuhod ko yan. ng kuweba, ay biglang bumagsak na ang temperatura. Malalaking bato, magkakapatong na bato. Eerie yung lugar. At sa bandang dulo, nakita kong pinakamadilim na kuweba na hindi na makuha sa camera. Sama ka, kuya. Niyaya ko si kuya sumama dahil napansin ko tumigil siya bigla. May lagusan pa. May flashlight, ang dilim naman. Ay biglang nagpaiwan sa likuran. Nakaramdam ako ng pagkabalisa, kaya hindi ko na tinuloy yung paglapit sa bunganga. Hindi na tayo papasok dyan. Kuya, pwede ka ba magkwento dyan sa ano? Dito sir sa Cueva. Oo, sa kuweba. Ito daw po nagtago si Hindi maituloy ni kuya ang istorya dahil kami nasa mismong kuweba. Tapos ang kwento pa dun sa kuweba na yun, yung madilim na kuweba. Sino yung nagtago doon? Sino yung nagtago? Rin na idiretso dahil si kuya ay nag-abiso. Tinuloy namin ang pag-iikot. Hindi pinakwento? Unahan ay may isa pang kuwebang nakakakilabot. So rito yung parang nag-mission daw yung albularyo. Sa gitna may isang bato. Tapos ayun may cross pa. Sa gitna may batong hinulmang krus na nakatumpok. Pero alis na tayo dito sa lugar ng diretso na tayo. Sabay daan. Mas kakaiba ang pakiramdam ko dito at hindi na ako makapaghintay makaalis sa kuwebang puno ng misteryo. Pero ang ganda, no? Yung mystery, yung may makikita kang cross doon, nadadaan talaga sa narration pag magaling yung gumagawa ng video. So rito ay aakyatan natin, may baging nahawak si kuya. Good luck, good luck. Maya-maya pa, ang madalim na parte ng... Hirap niya, editing no? Iba-ibang anggulo ng camera. Samantala yung mga peking ghost hunter na pinapanood natin, diretsuhan Walang baguhan ng anggulo Pag natapos wow! Wow! Ganun lang ng ganun no? Itong mga malulupit na YouTuber na to, deserving talaga to na magkaroon ng maraming followers Kasi may heart and soul yung paggawa ng video, yung the way sila mag-narrate ng kwento nila, di ba? Dok ay tuloy na namin iniwan at muling gumaan ang pakiramdam nang ang liwanag ay muli naming nasilayan. Matapos ang mahabang lakaran, narating din namin ang tuktok ng Batong Tanawan. Hindi pa ito yung pinaka-summit niya, meron pang pero hindi na kaya yun kung ngayong hapon dapat maaga yan Nagpahinga muna ako at pinagmasdan ng buong bayan. Hindi ko maiwasang mapaisip sa hiwaga ng tuklasan sa kabundukan. Breathtaking, Kilala ko ng Baryo Kapitan at sa puntong ito, si Kapitan. Alam niyo na ang aming napagkwentuhan. Yung istorya na meron nga doon aswang doon na nakatira doon sa kuweba. Si Kuya parang ilag siya kanina magkwento Totoo man o kathang isip lang, wala namang masama kung paniniwalaan. Lalo pat kung ito ang magiging dahilan. Hindi, for me, may masama. Nag-spread ka ng misinformation Diba? Magkakaroon ng fear yung mga tao sa wala. Pero at some point, siguro maganda din para pangalagaan yung lugar. Pero kung hindi totoo, for me, sabihin natin kung hindi totoo. Hindi yung bigyan na lang ng safe na paggalang do sa legend. 'Di ba? Ito yung paniniwala nila dito. 'Di ba? Pero pagdating sa dulo, 'di ba? Sabihin mo kung ano yung totoo. Kasi maraming pwedeng ma-mislead pagka kinonsinti mo ng kinonsinti yung mga bagay na hindi totoo Well, yun lang naman para sa akin, Pero kung yan ang pasya niya, edi okay lang naman. Para makaiwas sa kapahamakan. Basta ang alam ko, ang liblib na bukid na to at ako ay may istoryang pinagsamahan. Ganda, Ganda nung video niya. Just imagine, 12 minutes lang yung video, pero punong-puno siya, Hindi katulad nito. Ito, bibigyan ko lang ng comparison. 'Di ba? Katulad nito, men, hindi naman sa punta tayo kay Donsky. Dito sa video ni Donsky, matagal ka na nagbo-vlog, hindi ka pa pero 22 hours ago ka na nag-upload ng video mo, men. Hindi ka pa makakuha ng maganda-gandang Pero mo ito, ang gagawin lang ni Donsky, gagawa siya ng video
nalalagyan niya ng thumbnail na natatakot yung mukha niya. Tapos, lahat na lang creepy eh. Halata mong inuulol na lang yung tao, ginagago na lang yung tao eh. Tapos pag pinanood mo to, 'di ba, walang sense na storytelling. Ako, hindi rin naman ako magaling eh. Hindi ko sinasabing maalam ako sa ganyan. Pero yung mapapanood mo, since ikaw naman ay malaki-laki na subscribers mo, dapat pinagtutuunan mo na yung quality ng content mo, men. Hindi katulad nito, nagmotor ka ng 12 minutes. 'Di ba? Just imagine 12 minutes din itong video na to. Kasing haba nung Pero pag pinanood mo to, wala. Ganyan lang siya, drive lang siya. Anong mahihita namin dyan, men? Anong quality ang meron dito? Diba? Bibingkas katahimikan dito. Diba? Tahimik, tapos sasabihin mong creepy. Lagi mo lalagyan ng creepy. Creepy. Walang bahay kasi creepy. Diba? Anong substance ang makukuha namin dito sa video na to? Ito sinasabi ko kasi kahit papaano, itong si Sardonsky, ilang beses ko naman nare-reactan to. Gusto ko naman mag-improve yung quality. Pero kung gusto mong, pagpapasya mo yan, lagi na naman sabihin, ba't ka ba nakikialam? Oo nga naman, kung gusto mong basura na lang yung video mo, wag ka na lang makinig. Pero sinasabi ko kasi, pwede mo mapaganda eh. Pwede kang humugot ng inspirasyon sa ibang gumagawa ng video ng katulad nun sa'yo. Maglagay ng art do sa video mo. I believe hindi ka naman talaga totally bobo sa pagganyan dahil may nakita naman kasi ang tao sa iyo para mahalin ka ng mga tao. 'Di ba? Kaya sana gawin natin ang lahat para maibalik sa audience yung quality na nararapat nilang mapanood. Hindi yung ganito, putang ina, 12 minutes na andar ng motor tapos bababa, creepy, napaka-creepy. Wala na tayong marinig kundi creepy. Hanggang sa matatapos na yung video na ganyan. O creepy pa rin ba, men? Private property. O ano yan, creepy pa rin ba yung lugar na yan? Okay din pala pag mag-ikot tayo ng araw, guys. Gawa nung makita nyo talaga ang paligid, no? Kasi kung gabi to, hindi man ito hindi ambisible o konti lang. Dahil creepy? Pero ito, wala Ang dami tayong makikita ang mga sawit. Dahil creepy? Wala, natapos sila ng diba? Yan nasanay. Kaya, men, alam nyo ba, yung mga nanonood sa akin, mga matatalino alam nyo ba na mahirap na magkaroon ng audience sa matatalino? Diba? Lahat ng sasabihin ko, i-scrutinize ng mga audience. Kukontrahin ako pag mali ang nasabi ko. Mahirap magkaroon ng audience sa matatalino. Ang swerte na itong mga to dahil bobo yung mga nanonood sa kanila. I'm not joking, Diba? Yung maglagay ng video, lalamunin na lang ng pag-ganon-ganon. Kaya sabi sa inyo kapag ka nag-ambition ka na yung video mo dumami ang subscribers mo, may mahahalo dyan na matatalino. Na yayariin ka. Diba? Actually, itong ginagawa ko nga tulong sa mga yan kaya lang, minamasama nila yung sinasabi ko di okay lang. Diba? Sa bagay, kahit ako din naman, pag may nag-ano sa akin, mahirap nga naman din tanggapin minsan. Kaya lang, ideally, need mo rin talagang mag-absorb ng bagong technique na magagamit mo sa vlog mo. Para may bago naman. Hindi dahil may bagong magpapakita uli. Alisin na natin yung tradisyon na yun, yung kailangan may magpakita. Diba? Ginagawa mo naman bobo yung audience mo nun Yung sasabihin mo na, kaya walang nanonood sa akin kasi wala nagpapakita. Diba? Doon mo inasa yung audience mo, kailangan may magpakita Tapos pag wala daw nagpakita, hindi daw ina-upload kasi wala daw nagpakita. Bakit hindi mo i-upload binlog mo yun? Diba? Anyway, mga kababayan ko,
Yan lang po muna. Maraming salamat. Bye-bye.